Kuya Reagan. Ayan, so nandito na naman tayo sa isang beneficiary po natin dyan. Sama natin yung tropa. Ayan sila. Ayan, pababa na. Yan po yung mga kasama natin, mga tropang bugok. Tropang bugok po tayo ngayon. Ayan, pababa na sila. Ayan, malapit na tayo, mga katrobang bugok. Ayan. Dito na naman tayo kina Ate Irene. Grabe, may ginagawang bahay na rin pala dito. Si Uno. Uno, dos, tres. So, hintayin natin sila. Ay, Uno. Ay, grabe si Uno. Nandito lang si Uno. Ano, Uno? May nakuha ba tayong isda ngayon? Wala? Bakit? Ay, ano? Para loud? Walang naglaot ngayon? Ayun sa... Ha? Pag nagpahuin mo sa ako, Nagpahuway? Bakit? Dito ka, Uno. Paanong pahuway? Pahinga ka? Pahinga sa lubong na. Dito, kay mainit man dyan. Isa pang upuan, wala na? Oo, upo. Oh. Ay, sabi na dito na si Ate Erin. Si pasok. Naka-online po kami. Naki-online. Ako, sakaling bigyan kami ng mga Alin? Ayuda saan galing? tatay ni Matmat. Kala ko sa Malacanang. Dito usog mo yan dito. Puro usog dito. May init yan. Usog kayo. Kumusta Jillian? Yung natin? sa ano po, yung... Usog pa. Usog para malapit-lapit natin ang Yung konti. sa ano po, tungkol kay Rochelle, Oh, kinuha niya po. kinuha. So, Sabi niya po sa akin, nahiya daw siya. bakit nahiya? Ewan ko po, yun lang po yung rason niya sa akin. Nahiya daw po siya. Ayun, okay, Pero okay. kinuha niya naman, sabi ko, sayang ini kung di may nikuhaon. Yes, mao nga ni na sabi niya sa nakadisiya pinakadi ko siya, sabi niya sa ako, naraw ay man nangaya ako. Mao ba lang sabi niya sa among imama. Maulang daw ang reason. Okay. Tagalogin natin. Yan, ang kwento is about yan kay Rochelle po. So, nung nakaraan kasi, pumunta po ako dito kasi may bibigay nga akong school supply din kay Rochelle and hindi na rin natin yun na-i-vlog dahil si Rochelle po umiwas. Sinanap ko siya. Umiiwas si Rochelle. Hindi natin alam yung kadahilanan kung bakit siya umiiwas. At that time po, wala dun sila Rochelle sa bahay niya. Kaya hinanap ko talaga. And yun nga ang naging naisip ko, napuntahan dito kay na Jillian at ipadaan na lang sa kanya yung mga gamit. At yun nga, ang nangyari, sabi ni Jillian, ano yun Jillian? Tagalogin mo Jillian. Ano po, na yung reason po ni Rochelle kung bakit po ni Rochelle tinaguan si Kuya Regan po kasi nahiya daw po siya kay Kuya Regan. Yun po yung reason niya. Nahiya. Opo, yun po yung reason niya nung kinuha niya yung gamit. Okay. So natuwa ba siya sa mga Natuwa daw. Natuwa po siya tapos sabi niya po, pakisabi na lang salamat. salamat siya. Pasabi na lang Ate Julian kay Kuya Regan na salamat sa hinatag niya. Naraway lang pa na ako sa ito. Ito ang reason niya po. Nahiya daw si Rochelle. So, ang binigay natin, ano nga yung mga binigay ko kay Rochelle? Uniform, tsaka po
notebook, ballpen, at saka yung mga pansulat ko na papel. At Tsaka bag. yun. So, Para parehas kami ni Rochelle. ang problema si Uno, anong problema mo Uno? Ba't ano ka ngayon tahimik? Parang hindi ka naimik. Uno. Wala. Mahina ba yung ano natin? Mahina yung pangingisda mo? Nahiya lang ako. Na ano ka? Nahiya. Nahiya ka pa rin sa lagay na yan? Mahiya ka pa ba? Ayan. Ngayon lang yata nahiya si Uno. Pambihira yan Uno. O ayan o. Akin na yan. Pambihira, di ba? Yung sabi mo, bag. Bag. Ano sabi yun? Ay, may notebook yan. Bag lang palang hiningi mo. Akin na yung notebook. Bag na yan. Bag lang ang hiningi mo eh. May mga notebook yan. May lapis, may tahar, may pantasa, may Ay, Crayola. paglaki ko na lang ito. Ha? Paglaki. Paglaki. Di okay na. Akin na lang ulit. Hintayin ko yung paglaki mo. Ha? Ano? Hintayin ko na lang paglaki mo. Saka ko ito ibigay. Ang laki no? Ang laki ba? Tingnan mo nga. Tingnan mo muna. Maliit. Ano maliit? Ikaw yung maliit? Yung bag mo malaki? Hindi. Binili ko kasi yung malaki para pwede na hanggang next year. Oo. Anong harap mo dito, Uno? Pakita mo. Pakita mo dito. Ayan. Di ba? Tapos may notebook ka pa. Ang problema, di ba bag lang ang sabi mo? Ha? Ha? Hawakan mo lang yan. Gan lang yan sa'yo. Huwag kang gagalaw. Yan. Ayos ka lang dyan? Meron pa ba? Meron pa. Ano yan? Pandesal? Crayola sa kalapi. Ay, nako. May Crayola pa pala. Pampasa. Pambihira. May pangtasa pa. Ano? Ano ba yung request mo? Yan lang yan. Diyan ka lang yan. Ganyan lang yan. Yan. Sige, ilagay mo dito sa bag mo. Sabi mo kasi may notebook ka pa. Ang daming notebook na yan, piruin mo. Ilan ba yung notebook? Anong grade na siya ngayon? Ano ko, grade 1. Sakto. Yung nakuha namin gamit. Nahulaan ko kagad eh. Kasi ang talaga, bag lang baga, nag-request si Uno ng bag. Sabi ko, kumplituhin ko na. Kaya pala sabi niya, bigyan din ako ng galigan. Yung bag-o-bag, luma naman yung bag. Luma na yung bag. Kasi nang nakaraan, nagsabi siya. Sabi ko, tama na yun, pag-dako mo na lang. Maka na bili ng bag. Kay masipag baga si Uno, yan, meron kang award na meron kang may papel. Ang dami pang notebook. Ilan ba yung notebook ng grade 1? Ito po yata. Ito, pambihira, abunaran mo na lang. Kulang yan 2, 4. Hindi, ang alam. Dati yung binigay niyo po, Yung binigay ko. meron po siya. Kasi ano lang naman nagamit niya tulo. 3 lang. So, ilan pa yun nandiyan dyan? Sa po, nung nakaraan po, 6. 6. 3 po nagamit niya. Tapos yan. Di sakto. No. Bali, 8 na lahat. Kasi may 3. Tapos, pag hindi mo alam yung multiplication table, ayan nakalagay dyan Ha? Basa daw. Di ba magagamit mo yan pagka math o multiplication table, Sa mga magagamit mo yan. tag nito, may pabasa sila. May pabasa. June 8. Maaga naman yung Holy Week sa kanila. Ano yung pabasa? Yung talaga. Yan. Ako mag-enroll sila, magbabasa sila. Akala ko pabasa sa Holy Week. May ano yun, Jay? Ano natin sabi? Nila. Ayun. Assessment. Assessment. Ayun. Yung plastic kasi pag makipista kayo, dalhin mo yan, may Sharon ka, ha? Kasama sa isda. May lagayan ka na ng isda pag nagsasalubong ka, no? Pahuway mo na daw siya. Pahinga, bakit? Pahuway mo na kumakay. Maluyan na daw ang nagpalalawod. Mahina na yung naglalaot. Kaya nagsubas ko po, tapos maalon. Maalot. Ibig sabihin, yung pahinga yung naglalaot. Kung may naglalaot, ay diretso pa rin Uno. Tama. Grabe. Nahiya ka pa sa lagay na yan? Ano masasabi mo? Salamat po sa inibigay na papel.
Ano? Nangitim ka na, oh. Kakapunta dun sa laot. Ay, sa laot ka ba napunta? O dyan sa, Dalampasigan? Oh. Sala, Ang laki na. Malaki pa sa katawan mo. Ano yung bag mo? Hindi ko kasi natutulog. Pabalik-balik sa dun sa pag ano. Baka mamaya hanapin ka ni mama mo. Hindi ka makita. Nandyan ka na sa loob ng bag mo. Ha? nagsising. Siya ka na din, no? Kasi sinaklat siya dun. Kasya si Matmat? Oh. Hindi. Ayos lang yan. No, sige, subukan mo nga. Ayusin mo nga yung ano. Para Uy, gumising mo. ano natin kung ano itsura. Ayaw sa pag-ano. Ayusin natin. Na, ito sa likod. Yan. Oh, di ba? Oh, sakto lang naman pala. Malapad lang sa katawan mo yung bag mo. No? Di maganda. Maganda ba? Nagustuhan mo? Hindi. Nagustuhan. Akala ko hindi. Bigay ko yan kay Tutoy. Sabi mo na dali. Bigay na kagad sa lobo. Hindi naman nababawiin yan. Ha? Ilagay mo na sa taas? Oh, sige, sige. Ayan. May bagong gamit na naman tayo na ibahagi. So nakaraan po, wala akong vlog kay Rochelle. May binilag ako, di ba? Pero hindi ko na in-upload. Oh, para at least dito na lang sa pagpunta ko dito, tanungin na lang kita ulit about sa update niya doon sa mga kagamitan, mga ano ni Rochelle para naman meron din siyang gamit, no? So, yun nga po ang sagot ni Jillian. Yung mga gamit po na pinabibigay ko kay Rochelle, tinanggap na daw po ni Rochelle. So, natuwa ba si Rochelle? Masaya po siya nung nakita niya yung gamit na binigay niyo po. Masaya siya. Nagustuhan niya yung bag? Nagustuhan niya po, sabi ko nga, parehas tayo, pinagkaiba lang po. Color. Di ba ang ganda ng bag na yun? Tapos yung mga gamit niya. So, kumpleto na yun. Di ba, sabi meron ding gamit doon na binigay doon sa galing sa mga politika yata yun, mga politician. Sa pasukan pa. Sa pasukan pa. Nung nakaraan may nakita ko na binigay din sa kanya. Nakita ko doon, naka plastic folder. Natag mo sa grade 8. Ano nakaraang taon po natin. Nakaraang taon. So, pang dagdag na lang yun. Okay. So, Tapos po, tuwing magsisimba sila noon, magsisimba sila ng linggo, tapos binibigyan sila ni pastora ng baon. baon. Weekly. Weekly. Nagdoon din siya nagsisimba sa sinisimbahan niyo. Opo, sa LGGM po. Hindi ikaw may baon ka rin na binibigay. Hindi na po ngayon kasi ano na po, may pinag-iipunan na po sila pastor. May pinag-iipunan na. So ano yung magiging baon mo nun? Magtitinda na po. Magtitinda ka? Opo. Ano yung tinitinda mo? Ano po, pansit, limon, tsaka champurado po. Tampurado nag-iikot ka dito. Opo. Hanggang sa dali po. Nauubos naman yung mga tinitinda mo. Opo. Hindi lang ako nagtinda, kasama ko kasi ano sila. Pati si Rochelle nagtitinda rin. Magkano naman yung ano? Minsan po, 30. Pag hindi na ubos, 25. 25. Yun na yung baon mo. May almusal na po sila. Almusal. Anong oras yun? Ano po, 4 minsan, 5 o'clock, Wow. 6:30. Madaling araw, nagigising ka na ng madaling araw para magtinda. Okay, nauubos siya ng oras. 5 po, 6:30 tapos na po magtinda, nakakaubos na. Minsan, pag di naubos, 5 na dito. 5, 4:45. Kasi mag-aaral ka ba? Ngayon, nagtitinda pa rin kayo? magtitinda po ulit kasi pasukan. Tsaka, Tuwing pasukan talaga. kasi yun po yung inaalmusal ng mga Bata. Then, So masipag si Jillian, yung sideline niya pala dito na ginagawa niya. Bali, ano po, ang ginagawa niya, nagsa-sideline siya sa umaga. Madaling araw po, nagigising na si Jillian. Alas 4 ng madaling araw, nag-iikot daw siya dito sa buong barangay.
Tapos pag naubos, kumikita siya ng 25 pesos to 30 pesos. Yun daw yung pangbaon niya. Saan yun? Sa ano po, kay Maring po. Dito. So kapitbahay lang nila yung nagmamayari. So marami kayong dalang pansit na yun. Opo, minsan po nasa 200 na balot Plastic? po. Grabe, ang dami. Magkano yung isa? Minsan nasa 150 po. Gis lang po. 10 piso. Okay na rin. Kasi malaking bagay na rin yung sa baon-baon ba. Yung mahirap lang yung gigising ka ng madaling araw. Paano mo nagagawa yun? Sino ginigising mo? Kung minsan nakusa na siya nagigising. Kasi Nagkukusa na siya. pag maaga siya natulog, mga 7:30 ganun. Maaga naman, kusa na siya nagigising. Kung mga 4 na ba? Tinitingnan niya. Kung may cellphone pa. Okay. Alas 4 gising ka na. Ewan ko po sa kanya ngayong pasukan kasi maaga ang time ng high school. Oo nga. Paano ka pa makakapagtinda niyan? Ngayong high school ka na, maaga na yung pasukan. Ano yun? Di agahan mo, mga alas 12 ng madaling araw. Ay. Joke lang po. So, isa sa adjustment na kailangan ulit. Kasi dati, anong oras? 7:30? 7:30 yung karaniwan dati po nung elementary ba? Ngayon, maaga na kasi high school na yan. Opo, tapos yung aakyatin niya is ilang Oo. Ilang sampurado kakainin mo nun para hindi ka magutom pag dating doon sa Hindi siya taas. kanin. Kanin. Inaalmosan mo kanin. Opo, saka bago po kami magsilap, pinapaalmusal na po kami ng papatid sa amin. Yung di libre na kayo sa almusal Opo, tapos bibigyan niya po kami ng ng cash, na cash tapos yung pansit, baon mo papunta sa school. Yan. Pero nauubos lahat yun, iniikot niyo buong bahay. Opo, bibigyan namin para po. Kasi tuwang-tuwa po kami pag naubos namin. Pag naubos, tuwa kayo. Okay. Kasi hanggang hapon na po. Hanggang hapon na. Yung baon. Okay. Sa hapon wala nang tinda. Wala na po. Wala. So tuwing umaga lang. Everyday. So Saturday meron din. Minsan po, pag merienda, pag wala silang pasok, nakakatinda sila ng mga hapon. Mga alas 3, sila mga kanin. Okay. So yun pala yung sideline nila ni Jillian. Para magkaroon siya ng baon, madaling araw, alas 4. Tulog na tulog pa si Pitoy at si Totoy niyan. Alas 4. So ilang taon na si Jillian? 11 na po, 12 na. Ayan, 11 years old. Nagsusumikap. No? Para magkaroon ng baon. Alas 4 ng madaling araw, gigising. Paano si Rochelle? Alas 4 din, gising na rin siya. Nasa alas 3 po, dyan na siya. Alas 3 ng madaling araw, si Rochelle. Ginising siya ng papa niya. Minsan, maaga lang daw siya nagigising. Minsan, pag nakababa siya na Tapos bayo. Paano si Rochelle? Nag-ano rin siya ng mga paninda? Ako man yan eh, yung Sinasamahan siya magbaba niya yung tatay mo pag maaga siya nagising. Mga alas 4 sila sa hinahatid pala ni Tatay Ente si Rochelle daw dito para maglako ng yun nga, yung pang-almusal ba, mga champurado daw at bihon, pansit. Tapos yun, pag napaubos nila may 25 pesos na. Kaya malaking bagay na malaking bagay po na itong mga bata to masipag kasi kung hindi sila magsipag wala silang baon. Napaka pambihirang bata yung mga ganon. Alam lang kasi ng mga bata gigising na alas 6 para mag-prepare ng pasok nila, alas 7:30 papasok na. Yun. Pero ito magtatrabaho muna para sa baon niya. Alas 4 madaling araw, grabe. Tulog na tulog pa si Pitoy at si Tutoy niyan. Grabe yan. Oo. Di maaga ka natutulog, anong oras? Minsan po, alas 7. Alas 7 tulog ka na. Ay, si Pitoy at Tutoy, hindi pa. Nagsa-cellphone pa yan. Mga alas 10 pa, alas 11. Bisa niya, madaling araw na. Pag may pasok po ganun, pero pag wala naman po pasok hanggang alas 9. Sila Tutoy at Pitoy, napasok yan sa loob ng poultry. Nag-aaral kami minsan ni
Uno, tapos silang dalawa, naglalaro siya, nag-assignment. Nag-assignment. Yan. Sipagan mo lang yung pag-aaral at darating yung time lahat ng paghihirap, sakripisyo, ano yan, mapapalitan niya ng kaginhawaan. Sipag lang, tiis-tiis lang sa ngayon. Kasi, ang magagawa natin, no choice tayo. Pinanganak tayo mahirap. Diba? Kung hahayaan mo pa na hanggang sa pagtanda mo, mahirap ka pa rin, ay, nasa sayo na yung problema niyan. So ngayon, naghihirap tayo, na maliit pa tayo, nag-aaral tayo. Tiis lang. No, tiis lang. Pero pag nakapagtapos na, doon na. At makapagtrabaho ka. So, lahat ng mga sakripisyo ngayon, lahat ng paghihirap ngayon, wala tayong choice kasi nagsisimula at nag-aaral ka pa lang. Pero pagka nakapagtapos ka na, doon ka na. Doon ka na kung ano na yung pwede mong gawin. Kung pipiliin mo ba yung maging mahirap pa rin or pipiliin mo na maging maganda yung buhay mo. Di ba? Ayan. Kaya magsipag kayo ni Uno. Asan si Uno? Bihira si Uno, nakuha na yung bag. Wala na, hindi na nagpakita. Ay, akala ko nandoon na sa taas. Hindi lumabas. So, yan po, syempre, dahil sa anonymous sponsor, dahil sa mga tumutulong sa atin, nagkakaroon tayo ng nagkakaroon tayo ng mga beneficiaries na napapangiti. Nagkakaroon tayo ng mga bata na napapangiti dahil sa mga ibinibigay nyo po. Ayan. Syempre, salamat sa inyo, sa Anonymous na nagsishare ng blessing dito sa amin, pang charity, pang tulong sa mga katulad nila. Galing kami kina Kuya Kurt, may pinapagawa kami doon, so okay na. Kaso si Kurt wala doon. And ito talaga yung plano namin na magbigay nga ng request ni Uno. Oo, yung bag. Tapos yung update din para kay Rochelle, mga binigay nating mga kagamitan. Nag-penroll po yata at kanina sila. May pa-enroll si Rochelle. Ay, okay. At least tuloy-tuloy yung pag-aaral ni Rochelle. Ayan, tuloy-tuloy lang kayo. Mag-aaral lang. Darating yung time. Kung kayo ngayon nakakatanggap, kayo yung nabibigyan. Darating yung time na kayo naman yung magbibigay. Dahil sa mayroon na kayo. Sagana na kayo. Na hindi nyo na mararanasan ulit yung nararanasan nyo ngayon. Diba? Kayo naman yung mag-share ng blessing nyo sa kapwa natin. Sana ganun ang mangyari. No? Ayan. At manalangin lang lagi na huwag kayo pababayaan ni Lord. And syempre, huwag nyo kalilimutan yung mga magulang nyo na nagsasakripisyo para sa inyo. Diba? Para dumating yung time, pagdating ng time na kayo na yung meron, balik nyo sa kanila yung mga pagsikap nila para sa inyo. Mga binibigay niya para sa inyo. Ano? Asan na si Uno? Ay, wala na talaga si Uno. May bag lang. Wala na, hindi na nagpakita. Oh. Ano? So, ayan, dito ka lang tayo rin, no? Ano masasabi mo, Ate Irene, sunod-sunod yung mga mga pangangailangan ng mga anak mo sa school? Wala ka ng problema? Kaya nga po, thanks kay God. Una kay God ako nagpapasalamat kasi lahat ng mga prayers ko na Lord na samahan ako sa mga iniisip ko na pang araw-araw, tapos ngayong pasukan. Thanks kay God dahil yung prayer ko sa kanya gabi-gabi sinold niya na. So bali, thank you din po kay Kuya Regan dahil sa tulong niya, hindi niya kami pinabayaan. Lagi po kayo nakaantabi sa amin na tuwing may mga problema ako, kayo ang nakakasagot. Sa panalangin ko kay God, kayo ang binigay sa amin. Kayo nakakasagot sa mga alalahanin ko. Thank you din po sa tumulong kay Kuya Regan sa anonymous sponsor po. Maraming salamat po sa inyo. Sana ipagpalain pa po kayo ni God at ingatan. Naway marami pa pong blessing na maibalik sa inyo. Hindi man po kami ang wala man po kami maibalik na sa inyo. Sigad daw, nakapalit, sigad na po ang bahala sa inyo at ingatan po kayo. Ganyan din po kay Kuya Regan. Maraming salamat po sa tulong niya sa mga kasama ni Kuya Regan. Maraming salamat po sa sumusuporta. Thank you Kuya Regan dahil nandyan ka pa rin na magbigay ng mga pangailan ng mga anak ko. Thank
thank you po sa inyo. Maraming salamat po. Ay, mangga. Ngayon po wala na po akong solve na po yung problema ko sa school supply ng mga anak ko. Tapos, thank you po kay Papa God kasi Ang wish siya ako. may pinauwi. Ayan. So, syempre, lahat naman yan ay deserve nyo. Ang wish siya ako. Syempre, tulad ng sabi ko dati, hindi natatapos sa bahay, hindi natatapos sa mga nakaraan na itulong namin, kundi patuloy pa rin kami magmumonitor sa inyo. Tulad ng sinabi ko sa inyo dati, di ba? Yan ang sabi ko sa inyo. Hindi porket nagkaroon na kayo ng bahay, hindi porket naibigay na namin yung mga maliit na bagay para sa ating mga sponsor, pero para sa atin, para sa inyo, mas, di ba, napakalaking bagay yun. Pero nandito pa rin tayo. Nandito pa rin kami. Kasi yun talaga yung goal namin. Masubaybayan yung kung ano yung magiging future ninyo, mga anak mo. Ganon. Yan po yung sinasabi ko kay Julian. Sabi ko, Julian, dapat maayos ka na kapag ayusin mo yung pag-aaral mo, pakita mo kasi may sumusuporta sa'yo. Sabi niya naman sa akin, oo, pag-iigihan niya daw lalo na lalo na may nagsusuporta sa kanya. Tapos, habang tumutulong, gagawin niya daw ang makakaya niya. Sabi ko, sana, wag mabigo yung pangarap niya. Kasi gusto niya daw makapag-college pa. Ayun. So, makapag-college, malay mo magkaroon tayo ng sponsor, no, na matulungan yung pagka-college ni Jillian. Huwag kayo isusuko, niyo isusuko yung mga pagsubok na dumarating sa inyo, di ba? Malay nyo, mayroong magkaroon tayo ng pagkakataon, mabigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon kayo ng sponsor para sa anak mo makapag-college, di ba? Kasi masipag yung anak mo, maparaan, na alam naman kasi yung pangangailangan nyo pagdating sa mga baon, di ba? Alam nila yung kung ano yung pangangailangan nyo. At least nagsusumikap sila. Hindi na po, minsan po pag wala siyang pasok at may kailangan siya sa school, hindi na siya sa akin naghihingi, hindi na siya nagpupursige sa akin. Oh. Umagawa na, minsan pag Sabado-Linggo, pumupunta dito sa Rochelle, tatapon sila ng basura, minsan naglilinis sila ng bahay doon sa malapit sa dagat. Yun. Binibigyan sila. Tapos yun yung ginagawa niya pang pa-print, bili ng mga kailangan mga materyales sa project. Yun. Kaya parang hindi niya ako pinupursige. Ganon din si Uno eh. Pag once na may pera siya na malaki, pinapahawakan niya sa akin. Tapos baon niya daw yun. Tapos binabudget ko na yun sa kanya. Tapos tinatanong ko na kung magkano hihingiin. Tapos yun lang. Pag anong hiningaan niya, yun na lang. Napakaswerte mo sa anak mo kasi nagsusumikap sila para masuportahan yung pag-aaral nila sa sarili nila, hindi yung inaasa pa nila sa inyo. Kasi kumbaga, yung kung kaya naman nila i-provide sa sarili nila. Diba? Yung ibang mga bata kasi nakadepende lahat sa magulang. Diba? Nakadepende lahat ng mga pangangailangan puro magulang. Yung iba naman nagdidilihensya pero para sa sarili lang, di ba? Hindi para sa pag-aaral. At least ang swerte mo na yung anak mo, nagdidilihensya sila para sa pag-aaral nila. Biruin mo yung alas 4 ng madaling araw. Diba? Alas 4 ng madaling araw, gigising ka para sa sideline mo. Tapos magpapasok ka pa. Yung mga bata kasi, hindi basta-basta yan. Diba? Yung mga bata na magigising sila ng umaga, madaling araw, aantukin niya ng ano. Diba? Sa school, aantukin mo yan. Kasi kulang sa tulog eh. Hindi kumpleto yung 8 hours nila. Diba? 8 hours na pagtutulog sa araw-araw. Hindi kumpleto. Yung mga bata na ganyan, no? Ibang klase. Paano mo minamanage yung ganon? Paano mo yung minamanage na alas 4 ka magising, tapos, di ba, alas 4 ka nagigising, tapos hindi ka aantukin sa school? Maramihan na lang po yung kape para di na po man. Kape? Tapos pag hindi po nakalimutan ko po magkape, ginagawa ko na lang po pag hindi na po nag-lesson sa sub, doon na po matutulog. Matutulog. Pero talagang dumarating sa time na inaantok ka talaga. Minsan po. Kasi hindi maiwasan yan kasi napakabata nyo pa para maggumising ng ganong oras. Biruin mo, ay di, paano yun yung pag-aaral? Minsan, maistorbo kasi inaantok ka. Alas 4 madaling araw, gigising ka na para magtinda. Tapos, syempre, yung pag-aaral mo,
ano yan, 7 to 11:30. Tapos another na naman 1 to 4 o 5, ganon. Eh, di ba? Hindi, so walang oras na para makapagtulog ka pa. Pag wala pong pasok, doon na po ako matutulog ng marami para po makabawi ako sa pag may pasok. Yung puyat mo. So, ayan po. Bilib ako dito sa mga batang ito. So, dalawa sila ni Rochelle na ganun yung sistema. Si Uno naman ay mangingisda. Yan yung sideline ni Uno. Si Uno mangingisda. Ano, mayroon pang naka-imbak na pang-ulam dyan? Opo, meron po. Lahat ng mga yan, imbak ni Uno yan? Opo. Kasi minsan siya nagigising na lang ako na, nilinisan ko naman. Kay bilad natin to dun sa ano. Siya na rin na yung dilinis. Kay pag wala na tayong mahingian, may ulam na tayo. Wala po kasi maglinis ng tamban tsaka yung mga isda na ano niya. Ano yun? Dala. Marunong na? Nakikita niya po pag naglilinis si mama. So bali pagka aabang siya dyan ng mga isda, pag nakuha niya na, siya na rin yung naglilinis. Opo. Minsan po, tinatanggalan niya na po ng kaliskis sa dagat. Grabe, swerte mo sa batang yan. Opo. Tapos minsan nagbo-volunteer, hindi naman siya maghugas. Ako na lang ate maghugas. Siya yung Maghugas siya. maghugas siya, yun ang premyo niya, yun ang binibigay sa kanya. Hindi, hingi ng 5 piso. Hingi siya ng 5 piso. Nagdidilihensya siya. Ay, grabe bata, napakasipag. Sana makapagtapos nila ng pag-aaral. Swerte mo sa mga batang yan kasi ganun sila, kasi mulat sila sa paghihirap. Sana, Nakikita swerte nila. po ako sa kanila. Matulungan ka niyan pagdating ng oras. Tiyaga-tiyaga lang. Kasi gano'n naman talaga. Gano'n talaga pinanganak tayong mahirap, bawi ka na lang sa mga anak mo. Baka doon na maging doon niya ka na. Oo. Kaya ako pinupukusan ko na lang Maging po madam si Uno. Kasi minsan may time siya na maturuan mo ako. Sabi ni ma'am, kailangan magbasa ako. Kasi bulol papaga siya. Opo. Pero ngayon na po, yung R na ano niya na, Nabibigkas na. nabibigkas niya na maayos. Okay. Sa bulol po siya pag Tagalog, pero pag English parang direct na mga po. Marunong. Diretso. Grabe. Sa R lang siya nabulol. Pero ngayon okay na yung R niya, tuwid na. Tuwid na. Ang ganda. Kasi siyempre gano'n naman talaga nagmamature din yung bata. Opo. Ilang taon na nga si Uno? Ano po, 6. 6 na siya ngayon. Tapos 7 mag-grade 1 na. po, po, 7 po siya na January 1. Grabe, advance siya. Kasi 7 yung ano yata yung grade 1 ba? Opo. Ayan. So, napakaswerte na mayroon kang mga ganyang anak na alam na. Hindi ko nga po akalain na nakapanlima. Siya? Kasi ano Nakauna yung, siya? opo, Lima. pang-5. Yun. So, sa ating mga viewers, sponsor, maraming salamat sa inyo. At yan, hanggang dito na lang po ang ating vlog update dito kay na Ate Irene. May dala tayong mga kagamitan. So, kumpleto na sila. Irene, Rochelle, Jillian, at syempre, kay Kuya Kurt, wala pa pala. Hindi kay Kuya Kurt kasi wala pa akong update about sa school niya. Pero wala pa siya mga gamit. Walang problema yon. Hinihintay ko lang siya. Go signal lang ni Kuya Kurt para sa preparation namin sa pag-aaral niya. Yung dyan, Jillian, pagbutihin mo lang. 'Di ba? Malay mo pagdating ng oras, napakalayo pa naman yung pagka-college mo. Dumating yung time na mayroon kang sponsor hanggang sa pag-college mo, 'di ba? Sa ngayon, mga school supply, malaking bagay na 'yan, 'di ba? O malay mo pag-college mo, 'di ba? May mag-sponsor sa iyo na mag-aral ka hanggang college. 'Di ba? At least makapagtapos ka, matulungan mo na yung mga magulang mo. Ganon. Kay Uno, kay Matmat, matulungan mo. Kasi para naman gumanda rin yung buhay, hindi yung habang buhay naglalako ng mga pang-almusal. 'Di ba? Hindi habang buhay nag-aabang lang si Uno diyan sa kuha ng isda. Buti marunong si Uno, hindi na kayo nawawala ng ulam. Yun ang kinagandahan na nalipat kayo dito sa baba. Opo. 'Di ba? Kung nandoon sa taas, hindi mo papayagan Hindi po basta-basta kami, yan. opo, hindi sila makadiskarte kasi natatakot nga po ako sa baba. Oo. Nahihirapan din sila umakyat. Kaya nung nandun po kami sa taas,
Nung kinder si Uno. Sa isang linggo, 2 beses, 3 lang siya Bumababa makapasok kasi inatid pa namin siya eh. Ah, Kasama ko yung baby ko si Matmat. Tapos, nung nagreklamo siya nung maulan, na dito kami dumaan. Tapos sumabi siya na napapagod na daw siya kasi ang layo-layo daw ng bahay namin. Ang hirap daw mag-akit ng akyat. sagdanan. Nahirapan na ako kung sana lang yung bahay natin doon na lang sa baba. Kay, malapit. sabi ko, kaya nung taon na yun po na lagi naman siya nasama nun sa simbahan. Pero ngayon, ayaw niya na magsimba na. Niyayaya ko, tapos si ate niya, ayaw niya na kasi mata po. Maaga-abang na siya ng isda. Nag-aabang ng isda. Ayaw nyo na magsimba. Ang Nagsisimba lang niya siya minsan sa isang buwan, 2 beses. puro pagkagising niya, papunta na siya sa dagat, tabing dagat. Pagkatapos niya mag-almusal, mama, tapo ako. Mag-aabang na siya Tapos ng umuwi isda. po siya dito nung isang araw na, tatong araw na siya hindi nagtatapo kasi sabi niya, ma, muntik na ako malumos. Malunod. Sabi ko, wag ka na maligo sa dagat. Sabi ko, pwede naman magtapo. Tapos kinaamagan, sabi niya, pahinga muna ako magtapo. Pahinga muna. Kay ano daw ko nung hindi maalon. lang naglalaot. Okay. So yan po ang mga pangyayari sa kwento po ng 2 batang ito. At sana naman patuloy po na suportahan nyo kami dito sa mga ginagawa namin, mga charity works namin dito sa Sorsogon. Sa mga sponsor po, viewers na nandiyan dyan, hindi nag-i-skip ng ads, malaking bagay po yun sa amin. And sana po, lagi nyo pong aabangan ng kwento sa buhay nila Ate Irene, pag-aaral ni Jillian, pag-aaral ni Uno, and sa iba ko pa pong mga beneficiary. Kasi ito yung plano ko talaga. After dito sa inyo, maibigay ko na lahat. Mag-i-scout kami panibago. Mag-i-scout kami kasama yung Team Bugok. Hindi, kasi pag nagla-live ako, itlog yung mga hinahanap ng mga viewers ko. sabi, tawagin na lang namin kayo na Team Itlog. Team Bugok. Kaya joke lang po yan, guys. So, ito po, kagandahan dito, na mayroon ako mga katuwang sa pag-charity. Especially kay Bong, syempre. Nandito rin. Pag may mga ginagawa kami project, nandyan din siya. At itong 2 bugok. Ayan. At syempre, salamat sa mga viewers and especially sa sponsor. Yan. Maraming salamat na. Ako kasi, bibihira makapag-charity dahil syempre, unang-una, dapat charity muna natin sarili natin. Palakasin yung pangkabuhayan para anytime na pasukin natin ulit yung talagang mag-focus tayo sa pag-charity, hindi magugutom yung pamilya namin. Hindi magugutom yung pamilya ko. Alam ko po kasi, Kuya Rian, busy kayo doon sa farm na tinayo niyo negosyo. Kaya nga. Kaya sabi ko parang naglaylo po kayo sa pag-vlog. Hindi, Pero pagka, na talaga, consistent na tuloy-tuloy na yung hanap buhay, araw-araw na may pumapasok. So, tuloy na ako sa pag-charity. Sa ngayon, wala akong revenue. Tanging depende ako sa sponsor, nakadepende sa mga paabot na para sa inyo. Doon ako nakadepende. Kasi yung revenue, wala. Walang kinikita yung pag-vlog ko. Walang kinikita yung channel ko sa ngayon. Kundi, mayroon tayong sponsor, nagpapasalamat ako sa kanila sa pag-share, pagtiwala nila dito sa mga ginagawa ko dito. Pero pagka naging okay na yung pangkabuhayan namin, tuloy-tuloy ako sa pag-charity. Muli akong magpo-focus dito sa mga ginagawa ko. Yun po yung talagang plano para naman makapagbigay ako ng katulad sa inyong ngiti sa mga katulad sa ating kapwa natin. Para tuloy-tuloy ulit and hope na dumating yung time na dumami yung magsusuporta na umangat din tayo sa sarili nating kaparaanan, sarili kong kaparaanan. Yun po yung ko dito, plano, pananaw ba. So yan po, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. At magpapaalam na kami. Salamat po sa patuloy na pagsuporta. Thank you Lord and bye-bye and God bless po sa inyong lahat. Okay na. Kaibigan at kasama nyo, Kuya Regan Vlog. Matulungin at mabuti
sa kapwa, matanda man o mga bata. Sa adventure ay isasama ka, kabutihan lagi ang dala, saan man magpunta.